guys, kumusta? Andito naman sila Katsirong Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Next, may kasabihan nga tayo, gala man ang katawan, pero updated pa rin tayo sa mga nangyari sa ating lipunan. Lalong-lalo na sa politika. Alright. So wala nang intro. Pag-usapan na natin. Let's go. Si BBM, kinakausap ang multo. Yan ang sabi niya. Diba? At ito naman si Romualdez, tinatakbuhan ang ICI. Oo. Sabi niya, pagpaliban na muna ang hearing ng ICI ngayong 22 kasi meron daw siyang masakit na ulo niya sabi niya Oo. So ito na nga guys, ito si BBM. Ang sabi niya, basahin natin ha? I might creep people out. But I have long conversation with my father. Nakakatakot, delikado. BBM, what's wrong with you? Alam nyo guys, kung ang ordinaryong mamamayan o ordinaryong tao ang nagsabi ng ganyan, sigurado ako, pinapaalbularyo na yan. Pinapalibutan na yan ng tawas. Pero dahil presidente nga ang nagsabi sa ganyan, ginagawa ng sentimental moment ng kanyang mga alipores. Oo, ganon ang katotohanan. Kaya tuloy napaisip ako guys, what if kung ang mga desisyon niya sa bansa ay nanggagaling na sa multo ng martial law? Oo, kita mo naman ngayon, di ba? Bali-balita sa social media, mga retired police, army, ay tatanggalan daw ng tawag nito, pensyon. Oo. Yung mga sumasali sa rally na mga retired na army, police, tatanggalan daw ng pensyon. Yun ang nababasa ko, nakikita ko sa social media. Kawawa naman. Diba? Oh. So yung mga ganyan, paninikil na yan ng freedom speech. Oo. Kasi yung mga tao na yun, naglalabas na naman sila ng frustration sa lansangan para maipabot kay BBM na hindi na tama ang kanyang pinatahak na landas. Bakit? Masama na ba ngayon na magpalabas ka ng iyong frustration sa gobyerno dahil sa mga nakikita mong anomalya, di ba? Sa nakawan sa flood control project, sa nakawan sa lahat ng mga budget sa bansa, di ba? Oh, yun naman totoo. Oh, so bakit yung pag-initan nila yung mga tao na magpalabas ng kanilang sama ng loob? Di ba? Oh. Di ito, yung mga ganyang gawain niya nung panahon ng senior na pinapatahimik ang mga nagpapalabas ng sama ng loob sa gobyerno. Oo, di ba? So ibig sabihin,
multo na nga ng martial law ang tinatahak natin ngayon. Diba? So ito naman si Romualdez, instead na humarap sa ICI hearing ngayong October 22, ang sabi niya, nag-request daw siya na ipagpaliban ang hearing sa ICI dahil sa kanyang medical procedure. Oo. Medical procedure kaya o tatakasan? Sorry. Medical procedure kaya or tatakas na siya? Actually, yan ang madaling palusot sa mga magnanakaw sa gobyerno. Medical procedure. Gas-gas na yan. Diba? Marami na tayong nakikita sa ganyan. Diba? Kaya pala guys, walang duda. Mahina ang signal sa Malacanang. Laging may long distance call si BBM mula sa kabilang mundo. At si Romualdez naman nasa no signal area sa tuwing may investigasyon sa ICI. Pero sa totoo, ang ICI talaga is useless agency ng gobyerno na binuo ni Bongbong Marcos. Kasi alam mo kung bakit? Lahat din doon, walang signal. Lahat doon, nakatago. Meron silang tinatago, diba? Imagine, independent daw. Independent nga, pero independent naman sa transparency. Oo. Ayaw nilang i-public ang investigation. Oo, yan ang sabi nila. Ayaw nilang i-public ang investigation kasi sensitive daw. Oo, yan ang sabi nila. Sensitive. Talaga nga naman. Katulad lang sa kanilang pagnanakaw, di ba? Hindi pinapublish kasi sensitive. Ganun naman talaga yan. Sa pagnanakaw, sekreto. Ang investigation din, sekreto din. Oh, saan ka pa maghanap? Sana all. Di ba? Kaya ang tanong ko sa ICI, kung malinis at tapat kayo sa inyong serbisyo at para sa taong bayan talaga ang inyong ginagawa, i-open nyo sa public. Ipakita nyo. Huwag kayong magsikreto. Masyado kayong sikreto di ba? Yan ang hindi maganda sa administrasyon na ito. Maraming sikreto. Kaya alam mo, BBM, payo ko sa'yo. Dapat open ka sa public. Kasi hindi ka private person. Public person ka. Wala ka dapat sikreto. Patong-patong na ang pagdududa sa taong bayan sa inyo. Nung una, marami nagsasabi na drug-addict ka. So ang hinihingi namin, magpa-hair follicle drug test ka. Pero ayaw mo magpa-drug test. So, paano mo malinis ang sarili mo sa pagdududa ng taong bayan kung hindi ka magpa-drug test, di ba? So yung pagdududa na yon, habang buhay namin dadalhin yun, na pagdudahan ka na addict ka. Kasi ikaw mismo ayaw mo magpakita ng katunayan na hindi ka nga addict. So same din ito sa investigation ng ICI. Maraming sekreto, sinisekreto nila. So hindi namin maiwasang mag-isip na ang
mastermind ay nasa Malacanang. Kasi sikreto nga, di ba? Kaya kung hindi niyo pinapakita ang inyong ginagawa, yung investigation sa ICI, kasi sabi niyo, sensitive ang issue, baka naman nakakahiya, di ba? Nakakahiya kasi nasa Malacanang ang mastermind na yan ang aking pananaw. Hindi yan mawawala sa aking isipan kung hindi niyo ipapalabas ang inyong investigasyon. Kasi kung transparent yan, public nyo yan, so mawala yung haka-haka ng taong bayan na taga Malacanang ang mastermind. Di ba? So, kung gano'n ang magiging thinking ng mga taong bayan na taga Malacanang ang mastermind, so ipalabas nyo sa public. Ipalabas nyo ang inyong investigation. Kahit sino pa ang matatamaan, kahit mga Duterte pa yan, walang problema yan. Basta open sa public ang investigation. Walang sekreto. Diba? Oh. Kaya mga kalakotsero, ito tandaan natin. Ang tunay na public service, hindi tinatago sa closed door meeting. Diba? Kung totoo at tapat ang kanilang layunin, dapat bukas sa public ang kanilang investigasyon sa flood control project. Diba? So, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyong panonood. At this is Lakotsero Bisaya once again. Ingat kayo parati. God bless. Please follow and subscribe to my